Ito ang pondo para sa buhay, perang galing sa bawat bawas sweldo at buwis ng mga Pilipino para sa gamutan. Noong 2024, sa pamamagitan ng isang circular, iniutos ng Department of Finance ang paglipat ng 89.9 billion na pondo patungo sa National Treasury. Sabi nila, excess o labis lang daw ito. Sabi ng bayan, paano naging labis kung marami pang ospital ang hindi nababayaran at pasyenteng naghihirap? Ganito ang ginawa nila. Inilipat ang pondo sa tinatawag na unprogrammed appropriations aling sa mga kritiko at pagsusuri. Ginamit ang bahagi nito para sa mga proyekto ng DPWH tulad ng flood control sa halip na sa gamutan at ospital. Ang pondo para sa gamot, naging pondo para sa semento at kalsada sa ilalim ng unprogrammed appropriations. Buti na lang talaga dahil mulat na ang taong bayan ngayon. Hinalampag ito kaya hindi nakalusot sa batas. Idineklara ng Korte Suprema na ang paglilipat na ito ay unconstitutional o labag sa konstitusyon. Inutos ng Korte Suprema na ibalik ang pera ngayong 2026. Pero ang pambayan, sa bagong buwis din natin kinuha. Tayo na ang ninakawan, tayo pa ang pinagbayad para punan ng butas. Sabi ng korte, ibalik ang pera. Pero sabi rin nila, walang criminal liability ang mga opisyal dahil sumunod lang sila sa utos. Ang nakakalungkot, hanggang sa ngayon, wala pa ding napanagot. Ang mahirap kapag nagkamali, kulong dahil sa paglabag sa batas. Ang opisyal kapag may nagawang mali, lusot dahil sa batas. Ang pera maibabalik, pero ang nawalang buhay at panahon, hindi na. Ang tunay na eye-opener, sa Pilipinas ang iligal, ginagawa lang normal.